mahilig kumain. Ang ilan nga, hindi bababa sa 6 na beses kung tsumibog kada araw. Kaya naman ang pagkain o food business, masarap ding pagkakitaan. Pagpatak ng alas 7 ng umaga, nag-aabang na sa tabing dagat si Jesus. Hinihintay ang mga mangingisdang may dala ng uutangin niyang 2,5 kilong kanuos o pusit. Mang Pinoy, may huli ba? Marami ba? Pero ang mga kanuos na ito, imbes na ulamin, gagawing jackpot ni Jesus sa ipatataya niyang repa, isang kilalang numbers game sa Sorsogon. Sakay-sakay ng kanyang padyak, inikot ni Jesus ang buong bayan ng Santa Magdalena para magpataya sa halagang 7 pesos kada numero. Barato lang, site. 3.20. Subalit kapag 3 numero raw ang tinayaan, may promo siyang 20 pesos na lang ang bayad. Discounted na raw ang piso. 75. Bale, bibili ka ng isda na mga 5 kilo, 120 yung 1 kilo, bale 600 yan. Samantalang pag bibili yung isang tao sa plaza, 100 lang yung pera, hindi makakabili niyan kasi ang mahal ng kilo. Para yung hindi nakakabili ng mahal na pagkain sa plaza, pag nanalo yung tataya, di sa kanila masarap yung mga kakain nila. Plus 20, 150. Plus 20, 170. Makalipas ang 1 oras na paglilibot, naka 431 pesos si Jesus sa pagpapataya ng repa. Iniawas na niya agad dito ang pambayad na 260 pesos sa kanuos. Walain mo na! Sabing gano'n na. Kalugin na natin. Hop! Pula! There you go! At binola na ni Jesus ang mananalo. 42. 42. Sinal ni Korea ng Barangay 42. Ang swinerte, si Mang Naldi. Masaya. Dahil nakapanalo. Agad naman nilang sinintensyahan ang mga sariwang kanuos. Ang isa, inihaw. Ang iba, ginawang kanuos de pacham, short for chamba. Pachamba. Ang laman ng kanuos, sinangkapan ng bawang at sibuyas, tinimplahan ng paminta, sinabawan ng soft drinks. Nung kumulo, matapos ang 5 minuto, luto na ang kanuos de pacham. Okay, ibang-iba. Sulit na sulit yung sa bingo. Manamis na mes. Napakasarap na. Masiramon. Ang negosyo sa pagkain, mas madalas na patok kesa malugi. Pero hindi naman lahat instant hit. Kaya para makasiguro, ang iba nag-iisip ng mga bagong gimmick. Ang negosyante ng alimango na si Astrolome, nag-develop ng sarili niyang teknik para masimot ang sarap ng alimango hanggang sa balat o shell nito. This is the family of Sheila. Ang mga nahuling alimango, pinagsasama-sama ang magkakasing laki at magkakatimbang. Sunod na tatanggalan ng mga sipit at galamayang alimango. Kukunin natin ng itong paa niya. At ililipat sa tubig alat kung saan muli raw itong magre-regenerate o tutubuan muli ng mga galamay. Kapag bagong tubo ang galamay, malambot ang shell nito kaya pwedeng kainin ng buong buo.
by grilled or by deep fry or tempura. Sa pinaghalo-halong itlog, harina, asin at breadcrumbs, ibabalot ang soft-shelled crab. At i-deep fry. Nalalasahan mo yung buto, yung parang soft, soft shell ng crabs. Very crunchy. Tapos parang lasang manok. If you are eating hard crabs, you only eat about 15 to 20% of the meat of the crab. Unlike sa soft shell crab, you eat everything. You eat the whole crab. Itong bagong technology natin regarding soft shell crabs, ito ay lahat natural. Pero kung hindi na raw mababago ang itsura o lasa ng isang produkto, lalo na yung nakasanayan na, pwede raw itong daanin na lang sa kakaibang sales talk. Kaya ang samahan ng mga Muslim dito sa Davao, para raw mapansin ang itinitinda nilang katutubong pagkain, sinasabayan nila ito ng pag-indak. Ang kanilang ibinibenta, amik o fried rice na gawa sa galapong at asukal na pula na iprinito. Pag mainit na yung mantika, iikot-ikot na natin ito para maging amik na siya. Makukulay na malong at sablay. Sumasayaw sila ng daling-daling sa saliw ng kulintang habang nagbebenta ng amik. Crunchy. Matamis, crunchy, masarap. Thank you. Kasi ang ngayon ng tourism na i-promote talaga ng Kagan ang ng amik, pagbinta ng amik. Ang pagsasayaw po sa Islam, yun ang pag-akit namin sa mga turista na parati. Ngunit ang talaga raw patok ngayong negosyo sa pagkain, yung franchising ng mga food cart na naghahain ng instant almusal, katulad ng Tapsilog, Longsilog at Tosilog. Sa puhunang abot kaya, 8,888 pesos only. In-upgrade lang natin yung look niya para naman, sabi nga nila, especially nowadays, di ba? Mahirap ngayon yung kung saan ka lang bumibili. So, we're offering quality but at the same time, same as the prices na nabibili natin sa kung saan-saan lang. Isa sa mga naengganyo sa pagnenegosyo ng food cart, si Romy. Mabenta raw kasi sa kanila sa Angono Rizal ang mga pagkaing silog. Ang pinakamataas ko kasi umabot ng 4,500. Maganda, lalo na pag peak day, gaya ng Friday, Saturday, Sunday, yun ang karamihan na magandang sales. After 3 months, bumalik na yung aking kapital, puhunan. Sa hilig nating mga Pilipinong kumain, maraming negosyong pagkain na pumapatok. Lalo pa kung tinimplahan ang mga ito ng kakaibang gimmick para mas lalong bentang-benta.